Ang NLEX Connector ay isang 8 kilometrong elevated expressway na tumatakbo mula C3 Road sa Caloocan hanggang Sta Mesa, Manila, kung saan ito kumukonekta sa Skyway Stage 3. Nagbibigay ito ng alternatibong ruta sa mga pangunahing kalsada tulad ng EDSA at C5 at pinaikli nito ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng NLEX at SLEX sa halos 20 minuto. Ang connector ay may mga exit sa Espanya at Magsaysay Boulevard at patuloy ang konstruksyon sa mga huling bahagi. Ruta at mga pangunahing tampok, tinatayang 8 kilometro. Elevated 4-lane toll expressway. Ruta, pinalawak ang NLEX pahilaga mula C3 Road sa Caloocan City, dumadaan sa Espanya Boulevard at Ramon Magsaysay Boulevard sa Sta Mesa, Manila at kumokonekta sa Skyway Stage 3 malapit sa Polytechnic University of the Philippines, PUP sa Star Mesa. Mga exit. Ang mga maginhawang exit ay matatagpuan sa Espanya at Magsaysay Boulevard. Layunin, upang mabawasan ang pagsisikip ng trapiko sa Metro Manila sa pamamagitan ng pagbibigay ng alternatibong ruta para sa mga sasakyan, kabilang ang mga truck, at upang mapabuti ang logistics at supply chain efficiency. Konstruksyon at pagkumpleto, karayuan. Yung proyekto ay nagsimula noong 2019 at nahahati sa mga seksyon. Pagunlad. Merong malaking pagunlad na nagawa, kung saan umuusad ang konstruksyon sa iba't ibang seksyon. Timeline. Nilalayon ng proyekto na mapabuti ang kadaliang mapakilos sa pamamagitan ng pagbibigay ng tuloy-tuloy na koneksyon sa Hilaga Timog sa Metro Manila. Sinimulan ko to, walang naniniwala sa paligid ko. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kasikap. Dito tayo ngayon sa ilalim ng NLEX Connector. Ayan, ito po yung dulo ng NLEX Connector, yung viaduct na to. Ang contractor po na gumawa dito ay CRBC, China Road and Bridge Corporation. So naabutan po tayo ng malakas na ulan. Kaka-out ko lang dito sa Malacanang Park, kaya dito tayo dumaan, sumilong tayo, no? So itong i-update natin mga kasikap dito sa Skyway Stage 3 Section 2A, kasi tapos na nga itong NLEX Connector. Dito sila magli-link. Mula dito patungo naman dun sa Tomas Claudio. Ayan yung Section 2A ng Skyway Stage 3. At kung mapapansin natin dyan sa unahan, andyan nagdagdag sila ng mga bentonite container tanks. Ayan, yung tatlong dilaw dyan, tapos yung ilalim kulay blue sa bower, dinagdagan pa nila. 6 na yung nandyan dyan, no? Tapos may mga temporary steel casing na naglalakihan dyan. Ayan, no? So pagpasensya nyo na mga kasikap dahil madilim na po, alas 6:20 na po ng gabi. So ayan yung viaduct magiging viaduct ng Section 2A. Dito sila maglilink sa part na to. Ito naman sa taas, ayan yung shoulder na yan sa kaliwa. Yung tapos na dito yung off-ramp mula dyan. Ayan, cast in situ po yung construction na ginamit. Patungo yan doon sa may gasolinahan sa may Paco Santa Mesa Road. At ito naman yung on-ramp sa taas. Ayan, patungong south. So may ano na siya dito, no? May dalawang pair na siya dito mga kasikap, na ini-installan nila ng platform. So ayan, hindi lang tayo lalayo kasi baka mamaya alam naman natin na baka dekwatin yung motor ko, nandun yung susi tapos yung wallet ko. Dito lang tayo, alam naman natin yung panahon ngayon. So ito, may platform na siya. Dalawang perto dito, ito tsaka yun. Meron ng platform, ginawa na nila. Para sa per head po yan. So yung ginawa nila dun sa kabila, yung cast in situ, yung off-ramp, ito mukhang hindi kaparehas yun nandun yung gagawin. Bukod-bukod to ng per head, no? Yan. Tapos diretso yan patungo dun sa may gasolinahan. May mga equipment na rin dun. Nasa ilalim po tayo ng NLEX Connector. Ayan yung NLEX Connector. Sa taas yung southbound, northbound dito sa baba. So tingnan natin yung bakante dun sa may Teresa Lagpas kung gagawin nilang on-ramp. Kung magkakaroon man ng on-ramp dun, ang entry niyan malamang dito. Yan, ito yung dating Maui OSS tunnel dito mismo sa location na to. Dito sa may trailer truck na to, yung Tagusan patungo dun. Dito yun yung tunnel hanggang dyan sa may ano. Bali dun sa kabila may tubig pa yung tunnel, pero dito wala na, tinambakan na. Ginawa ng daanan. Yan. So try natin pumunta dun.
Hindi na ako pupunta doon kasi makaka-counter na tayo. Dito na lang tayo sa likod. Ayan mga kasikap, diretso tayo dito. Tingnan natin yung update naman dito. So, sarap sana dala ko yung drone ko kasi ang target ko sana pag out ko dito sa trabaho magpapalipad ako dito sa part na to para makunan natin dun sa may gasolinahan. Kaso nga lang medyo minalas at hindi umayon sa atin yung panahon. Yan, puro putik yung dadaanan natin. Kung mapapansin natin dun sa dulo, ayan yung may gasolinahan. Diyan po yung dadaan yung on-ramp. Ito yung mga pair nyo. Dalawa pa lang to dito. May platform na siya. Mga steel beam. Tapos may sahig na aluma beam. Tapos phenolic board. Diretso yan patungo doon. Ayun, may mga heavy equipment na doon. Tapos may mga ilaw. Kasi nandun yung bower. Magdi-drill din sila doon. Yan, bower po ang contractor na gumagawa dito. No? Pag sa mga drilling, pagtitirikan ng mga rebar cage, bower po. Tapos yung gumagawa na mismo ng viaduct, ayan naman yung Dumduma Construction. Parehas po silang subcontract ng San Miguel Corporation. So, dito naman sa may V. Francisco, mula dito patungo doon, tingnan natin kung magkakaroon pa ng demolition. Kasi ayan doon. So pag na-clear na yan, sana gawin tong kalsada, no? Parang bypass, tagusan patungo doon. Ayan, ito yung dating Maui OSS tunnel, no? Dito yung pasukan niya, no? Dito. Tapos ang tunnel niya dito sa baba, diretso patungo doon sa kabila. So dito tinambakan na, doon sa kabila mayroon pa rin, no? Sayang nga lang, di ko may papakita sa inyo. Ito yung itsura niyan dati, yung Maui OSS tunnel. Dito po sa location na to, no? Ganyan kaganda yan dati. So syempre maraming mga pagbabago habang sumusulong yung panahon. So tatawagin po ito ditong NLEX Paco Exit Interchange. Yan yung tatawagin po ito dito, no? NLEX Paco Exit Interchange. So yan mga kasikap, nakunan na po natin dito. Dako na tayo dun sa unahan. Let's go! Sana di maputik at sana maganda pa yung kuha natin kahit madilim. Subitin ba ang oras na ikaw ang pag-uusap kung makasama ka Daming nakatira dito sa ilalim, no? Sana sila yung binibigyan ng mga pabahay ni Yorme dun sa no? Sa condominium. So parang din yun, palakasan lang din para magkaroon ng bahay. Ang daming pamilya na nandito sa ilalim. Kawawa talaga yung mga bata. Sila yung higit na apektado lagi, yung mga bata kagaya nito, wala pang mga damit. Kakaawa. Yung misis ko pag pag lumalabas sa amin, sinasabi ng mga kapitbahay namin, di pa kayo nagdadagdag ng anak, di ba? Ang bilis lang, sarap sagutin eh. Hindi nila alam ang hirap ng buhay ngayon, tapos okay lang magdagdag ng anak kung kagaya ka ni Manny Pacquiao. Naming pera. Pero kung wala ka lang din ng pera, huwag ka nang magtangka. Sana hindi tayo copyright. Yan, Teresa Street na to dito. Hindi na tayo didiretso doon. Ang dilim eh. Lakas ng ulan kanina dito. Maliwanag dito sa may Teresa Street. Tatawawan yan lagi pag sinasabihan kami na, uy, magdagdag na kayo ng anak. Hindi nila alam ang hirap ng buhay. Pansarili ko ang pangangailangan, pangulog sa motor ko, di ko na kaya. May trabaho pa ako niyan, ha.
Sa kanila, basic lang na sinasabi nila yung ganun. Hindi na sila naawa sa kalalabasan yung mga anak na magiging bunga. Palaboy sa kalsada, nangihingi ng barya, pagkain daw. Kasi hindi kaya ng mga magulang tugunan yung pangangailangan nila. Ayun talaga yung iniiwasan ko at kinatatakutan ko na mangyari sa mga anak ko. Kaya tama na sa akin. Isa lang. Pwede magdagdag kung mayroong magandang hanap buhay at hindi gipit. Pero pag mga ganito, sapat na yun. May isang tagapamagitan sa mag-asawa. Ayan, malakas palalo yung ulan. Ayan mga kasikap, nababasa na po yung camera ko. Hanggang dito na lang po itong video na to. Marami pong salamat sa inyong walang sawa at tumpay na suporta. Gandang gabi po. God bless.